Merry Christmas, Habibi. Very hot here in the Philippines. I have 100,000. Subhanallah, subhanallah. Mga kapatid, sa paanampalatayang Islam, ito ay maitutuloy nating pangbabastos. Bakit? Dahil bakit pa siya sumuot ng isang kasuotan na kung saan ang kasuotan na yan ay nakikita lamang sa mga Muslim, sa mga Arabo. So ano yan? Pinapahiwatig niya, pinapakita niya sa kanyang mga followers na kung saan ang mga Muslim ay pinapahintulot sa kanila ang Christmas, pagbati ng Christmas, pagbibigay ng hadiah dahil Christmas. Subhanallah. Gabayan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, ito ay palagi ko itong nasasabi. Meron tayong mga video na mga nauna na kung saan sinabi natin na ang pagbati ng Merry Christmas yan ay haram. Na kaysa po ang mga ulama, mga tunay na mga ulama na nagsasabing ang pagbati mismo ng Merry Christmas ng isang totoong Muslim. Muslim na hindi lamang sa salita, kung hindi totoong Muslim. Dahil ngayon, sasabihin po natin yung totoo, marami ngayong mga Muslim na mga impostor na kung saan Muslim lang sa salita, okay. Kasi Muslim yung nanay, Muslim yung tatay, sinasabi niyang Muslim ako. Pero hindi tunay na Muslim dahil hindi isinasagawa yung tunay na relihiyong Islam. So yan po ay hindi tunay na mga Muslim. Ang tinutukoy po natin dito ay yaong totoong Muslim. Okay? Yung totoong Muslim, totoo ang kanyang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi pinapahintulot sa kanya ang pagsali o mismong pag-greet ng Merry Christmas, pag-greet ng New Year. Hindi po yan pinapahintulot. Pati yung, lalong-lalo na po yung pakikipag-celebrate ng Christmas. Bakit? So mga kapatid, itatadkil ko naman kayo kung bakit haram sa Islam yung pag-celebrate. Una po dito mga kapatid, yung Christmas po ayon sa mga non-Muslim. Kasi may mga kaibigan akong mga estudyante na mga balik Islam, tinanong ko din sila. Sabi ko, ano ba yung paniniwala ninyo? Paniniwala ng mga pamilya ninyo noong hindi pa kayo Muslim kung bakit kayo nagsiselebrate ng Christmas. Sabi nila, dahil dyan pinanganak si Hesus Kristo na kung saan siya yung kinikilala naming Diyos. So subhanallah, mga kapatid, alam naman po natin sa atin paniniwala na tayo na mga tunay na Muslim na ang totoong Diyos ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. At si Hesus Kristo, si Isa, ay isa lamang propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kapag ikaw ay nakipag-celebrate ng Christmas, para bagang ikaw ay sumang-ayon na si Isa, si Hesus Kristo, ay siya yung tunay na Diyos, kasi yan yung paniniwala nila. Yan yung dahilan kung bakit sila nagsi-celebration ng Christmas. Yan yung paniniwala nila kung bakit sila nagsi-celebrate ng Christmas dahil diyan pinanganak yung kanilang Diyos na si Isa, si Hesus Kristo. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay kaning sinabi na laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-Masih ibn Maryam. Katotohanan na kafir ang isang taong magsabi na ang Allah ay siya si Masih ibn Maryam. Ang magsabing si Hesus Kristo, ang magsabing si Isa ay siya ang Diyos. So kafir ang magsabi. So kapag ikaw ay makipaghalubilo, para bagang ikaw ay sumang-ayon na ang tunay na Diyos ay si Isa. Subhanallah. Subhanallah. Napakadelikado po, mga kapatid. Pangalawa, mga kapatid, kahit na hindi yan yung niya mo, okay po? Kahit hindi mo niya, sabi mo, ano na lang naman magkikipag-celebrate lang naman ako Kasi mga kaibigan ko yan Okay? Hindi ko naman pinaniniwalaan na ang Diyos ay si Hesus Kristo, si Isa. Ano lang, makikikain lang. So, tandaan natin yung isang hadith na nabanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi na man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kung sino man yung manggaya sa isang grupo, okay, ay katotohanan na mapapabilang ito sa kanila. Ginaya mo yung grupo ng mga non-Muslim, ginaya mo yung grupo ng mga Kristiyano, katotohanan na ikaw ay maging Kristiyano. Kahit hindi mo man sabihin na ikaw ay Kristiyano, ikaw ay naging Kristiyano na.
Dahil yan po yung mana or meaning ng hadith na yan na man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kung sino man yung manggaya sa isang kaum, isang grupo, katotohanan na mapapabilang ito sa kanila. Subhanallah. Pangatlo, nakausap ko yung isang estudyante ko na Balag Islam, sinabi, nakasama sabi niya sa paniniwala namin dati kung bakit kami nag-Christmas, nagsi-celebration ng Christmas ay mayroong diyang simbolo na anak ng Diyos. Subhanallah, anak ng Diyos, na kung saan tayo na mga tunay na Muslim, ang paniniwala natin ay ang Allah, lam yalid walam yulad, hindi nanganak at hindi ipinanganak ang ating Allah, ang ating tunay na Diyos. Bilang panghuli mga kapatid, bilang mga Muslim, meron tayong mga natatanging celebration. Yun po yung Eid al-Fitr at Eid al-Adha. Yan lamang po. Wala na pong iba. Wala na po tayong Christmas. Wala pa po tayong New Year. Wala po tayong birthday. Ang sa atin lang mga kapatid ay ang Eid al-Fitr at ang Eid al-Adha. Kung gusto mo, dalhin ang iyong pamilya doon sa isang beach, pakainin, mag-celebrate, okay, hintayin mo yung Eid al-Fitr. At hintayin mo yung Eid al-Adha. Diyan ka mag-celebrate. Bakit? Yan po yung sunnah sa atin, na tunay na mga Muslim, na kung saan mag-celebrate lamang po sa dalawa na ito, ang Eid al-Fitr at ang Eid al-Adha. So hanggang dito na lamang mga kapatid, gabayan nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala itong, subhanallah, itong vlogger na ito, na kung saan ginamit pa talaga yung kasuotan ng kung saan, kasuotan ng mga Arabo, kung saan, kung sino man yung sumuot dyan, ay para bagang nasasabi nating Muslim. Okay? Dahil ang kasuotan na yan, yung simag, okay? Yung simag na ginamit niya at yung ganitong kasuotan ay natatanging ang mga tunay na mga Muslim, ang mga Muslim lamang po yung gumagamit diyan. So, gabay nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po ay pangbabastos, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.